iginiit ng Department of Transportation na hindi tatanggalin ang EDSA busway gaya ng isinusulong ng MMDA. Ang plano raw dito ay isa pribado. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Jonathan Hesmundo, ang Executive Assistant to the Secretary ng DOTR. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Cheryl. Sir, kumusta po ang feasibility study para po sa privatization ng EDSA busway? Okay, ayon kay Secretary Bautista ay within the coming months, hindi na siguro abutin ng katapusan ng 2025 ay matatapos itong ongoing feasibility study kung paano pa namin lalong mapapaganda ang EDSA busway. Dahil may mga natanggap na nga kasing mga unsolicited proposals para gustong mga private groups na gusto nilang dagdagan, pagandahin, i-expand itong EDSA busway. So ngayon, tinitingnan ng DOTR ano ba ang maganda, unsolicited o solicited yun through bidding kung paano nila mapapaganda ito. Dahil marami na kaming tinitingnan kung paano ito mapapaganda. Last year, meron kaming 5 bagong istasyon na binuksan. Kabilang doon ay nagtatayo kami ng elevator para sa mga PWD, para sa mga buntis at saka may kapansanan. So, tinitingnan namin kung paano namin ma-expand yung network. Katulad ng, kunyari ay may matagal ng plano na ang Commonwealth Avenue ay malagyan din ng busway. Pero hindi pa nga natin magawa yan dahil mayroong ongoing na itinatayong MRT-7. Tulad din ng pamahalaan ng Cavite ay gusto nila magtayo ng sarili nilang busway. So marami pang itong busway kung paano natin mapapaganda. At makikita natin kung ano magiging rekomendasyon noon sa ginagawang feasibility study. So tuloy na tuloy po. Talagang gusto nyong mapunta na po sa i-privatize na po ito. Kaya lang titingnan lamang kung paano po ito i-execute. Ang feasibility study ay hindi natin malalaman kung ano ang final recommendation. O pwede rin, sasabihin nila na wag na lang privatize, panatiliing nasa government management ng operations niyan. Pero kami sa DOTR, ang nakikita namin mas maganda kung private sector financing and expertise ay sa private sector ibigay ang operation and maintenance nitong busway. Dahil ang example na lang dyan is nung na-privatize ang NAIA through open bidding, solicited proposal, yung private sector kasi mabilis silang gumalaw, mabilis silang umaksyon. So hopefully pagka private sector ang nagpapaandar nitong busway ay mabilis itong mapapaganda. Sir, baka naman daw magtaas din yung pamasahe sa mga bus kapag nangyari nga po ito, pribado na ang magpapatakbo. Ang pamasahe po ay hindi kinokontrol ng SAIC sa busway. Yan po ay LTFRB at hindi po sinilin ng private concessionaire kung sakali man ang LTFRB sa mga ginastos nila dyan. Maraming paraan po kung paano mare-recover ang mga investment ng private sector kung sakaling sila payagang pagandahin na i-expand itong busway. Okay. And when we say busway, talagang bus lang ang mga makakadaan dyan? Tama. Yung accredited na 2 consortium ng buses, public buses, ang primarily pinapayagan dumaan dyan. Tapos ay mga emergency vehicles ng ambulansya, ng bumbero, ng mga kapulisan na may operasyon. At may listahan naman yan. At kung wala ka sa listahan na pinapayagan gumamit yan, ay talagang titikitan namin. Kahit pa ikaw ay mataas na opisyal ng mga ahensya, kahit senador siguro, o kaya ay mga tauhan ng US Embassy, titikitan na pa rin sila dahil hindi sila kasama sa mga otorisado.
At bukod po dito sa privatization ng EDSA busway, ano pa po ang nakikita ninyong solusyon dito nga po sa mabigat na trapiko po sa EDSA? Ang tuon namin ay pagandahin ang operasyon ng busway para mahikayat ang mga private car owners. Huwag na kayong gumamit ng sasakyan. Gumamit kayo ng bus, gumamit kayo ng MRT3. Pagka iniwan ang inyong mga sasakyan, makatutulong kayong gumaan ang traffic sa EDSA at iba pang mga lansangan. Kaya patuloy naming pinapakita maganda ang busway. Huwag nating hayaang maabuso. Hayaan nating mabilis na makararating ang mga sumasakay sa bus sa kanilang patutunguhan. Kung magagawa namin yon ay mapapabilib naman siguro namin ang mga car owners na mas mabilis pang mag-bus kaysa gumamit ng sasakyan kapag babaybay ka ng EDSA. Kaya yun ang aming panawagan. Huwag na ho kayong gumamit ng sariling sasakyan, gumamit na lang ho kayo ng bus at tren MRT3. Marami pong salamat, Sir Jonathan Hesmundo ng Department of Transportation.